Yeah. So, um, ito yung gagawin ko muna, no? Pero ipapaliwanag ko muna. So, what is acid-base balancing, no? Sa katawan, the liver, the kidney, and the lungs, no? They are naka-teamwork yan na i-control o laging tama ang mga pH, no, ng iba't ibang parte ng katawan. At maaring magbabago yan ang mga pH dyan kasi yung metabolismo na tinatawag natin. Ano yung metabolismo? That's the overall processing action of the body to convert nutrients, yung mga kinakain natin, into energy. Pero may byproducts yan. Hindi lahat magagamit. May byproducts na tinatawag na waste. Yan. So yung waste nagiging acid. Yan, yung kaya itong tatlong parte ng katawan, yung liver, kidney at saka lungs, they are always binabantayan niya ng brain. Na pag may problema yung mga functioning ng mga organs, itong tatlo na to, laging nakahanda yan para i-balance yung pH. No? So, yung quality ng inputs natin, kaya nga last time we talk about yung high pH food, naging talk of the town na may laban sa COVID, di ba? No? So, kailangan ang food, ang intake ng body, may food na acidic, may food na hindi ang halimbawa vinegar is acid. But kailangan din siya ng katawan. So kailangan mabalanse talaga yung nutrients. Mayroong tama, mayroong acid, mayroong hindi acidic. Okay. Pag ang predominant na pumasok sa katawan ay acid, then magiging acidic ang katawan. So, yun ang naging dahilan kung bakit may mga food supplements, vitamins, medication, yung enzyme, yung Okay. So, ang purpose ko ngayong gabi is ipakita ko sa inyo yung research na ginawa noong 2005 pa yon para ipakita itong base acid balancing talagang gumagana o nagtatrabaho sa katawan at maari ito rin yung action ng katawan o sa nakaraang mga taon. Maraming sakit ang pinipresenta sa atin. Isa lang ang ginamit ko dyan, yung enzyme. No? At malaking result. Maganda naman ang result. Ipapakita ko sa inyo mamaya pati ang result. No? Kasi ang habol ko dito is habang tumatagal itong panahon ng COVID na maaring naman malaki na nagastos ng ibang tao, no, dahil dito mayroong ang nature, mayroong option, hindi lang gamot na produkto ng business. Ang nature has provided remedies for ailments. No? So, okay, ipakita ko sa inyo sa sunod, no? Ano tong research? Ito, okay, this is the research. Introduction. Cancer is not a death sentence. No?
Maliwanag yan. May pag-asa yan. Significance nitong research. It is easy to cure cancer if you can isolate it. In fact, yun ang ipapakita ko sa inyo mamaya. Ano nangyari o paano nangyari ang isolation na yan. No? So, isolate. Huwag, pagutuman mo siya. Hindi mo siya alagaan. Okay. Yeah. And then, ang methodology, anong ginamit ko dito na itong apat, yung composting, then aquarium, yung piggery, at yung cooling tower. Bago ko binigay sa mga tao itong enzyme na tinatawag, na ginagamit, maraming gumagamit man, yung essence. May malaking research na ginawa dyan bago ibigay yan sa tao. At kasama ko dyan doktor sa PGH, si Dr. Bausa, na we tested it first. Okay. Anyway, anong compost? Okay. Kung nakita nyo dyan, ito yung compost pit. Diyan, nasa taas to ng bubong ng isang room dito. Lahat ng waste ng kusina tinatapon sa isang lugar. No? Alam nyo, walang amoy yan. Walang langaw. So, kasi ang mabaho na basurahan or compost pit, usually yan, anaerobic bacteria. Pero ito, bacteria din siya pero hindi anaerobic. Kaya wala siyang baho, hindi masama ang baho. Saka walang langaw. So, pagkatapon mo dyan, I spray the enzyme, I spray it on top. Sprayhan mo lang siya. Walang langaw na darating. Kasi pag nabubulok, di ba, acid yun. Pero pwede rin siya mabulok na hindi siya acid. Okay. So this is one of the research na nagawa. Sa tungkol sa basurahan. Alam nyo, ang ganda ng tanim na tumutubo dyan sa bulok na lupa na ginamitan ng enzyme. Okay. Pangalawang aquarium. Dito sa Don Bosco may aquarium ako ditong malaki. Hindi yan pinapalitan ang tubig. Hindi nag-a-acid ang tubig. Usually, ang aquarium, palitan mo yan every 15 days ang tubig. Bakit? Kasi yung pagkain, yung feeds na nilalagay mo, nabubulok, nag-ferment, nagiging acid yung tubig. Yan, mamamatay ng isda mo dyan kung hindi mo palitan yung tubig. Ito, sa ganung kalaki ng aquarium na yan, hindi pinapalitan ng tubig dyan. Dinadagdagan lang kasi nag-evaporate. Tsaka i-maintain yung pH ng aquarium between 8 and 10. pH 8 and 10. pH 8 and 10 is alkaline. Yan. So sa alkaline, hindi nag-ferment yung tubig. Kaya hindi mo siya kailangan palitan at hindi siya threat sa buhay ng isda. Animals din yan, ng isda. Okay. Ang sunod. Nag-alaga ako dito ng baboy for almost 6 months or more than 6 months.
Nakita nyo kung gaano kaganda yung katawan ng mga baboy na yan. Ha? Yung kinakain nila, yung kaning baboy, yung sobrang pagkain sa kusina. Ano yan? Mabaho na yan. Bulo ang nag-acid yan. Panis. Pag hinaluan mo ng enzyme, ha? Walang panis na kinakain ng mga baboy na yan. Tanggal yung panis. Ganong katindi ang enzyme pagtanggal ng acid. Yung tubig na nakikita ninyo, treated yan ng enzyme. Yung spray ng tao dyan. Sa isang drum ng tubig, 200 liters yan. 1 litro lang ng enzyme ang nilagay. So 1 to 200 na ratio, nagiging disinfectant siya, nagiging ganon. So, yun ang ginagamit panglinis sa lugar nila. Walang amoy ang bubuya na yan. Malapit niyan sa pader. Sa kabila ng pader may bahay na ng neighbors namin. Walang angal dyan. Hindi siya bumabaho. And then, yan, ang kinakain nila. Treated dyan ng kanin baboy yan. Pero treated dyan ng enzyme, hindi yan panis. Then tingnan nyo, how satisfied. Tingnan yung mata ng baboy. Ayan, ganun ang ganda ng balat ng ng baboy yan. Okay. So, sinubukan yan sa animals bago na sinubok sa tao. O gano'n. Ako una sumubok din yan. So, gano'n ang hitsura ng baboy na inalagaan dito na ang gamit, kahit ang kinakain nila hindi yung feeds sa hayop, pero maganda din ang result sa katawan nila. Okay? Yan. Then yung panghuling research. This is the cooling tower ng Victoria's Milling. Malaking reservoir. Yung tubig na yan galing sa sugar mill. So dahil ang environment sa sugar mill, asukal, no? Mabilis dapat mag-ferment ang tubig na yan. No? Ang experiment namin diyan, ginamit ko din yan ang enzyme. At ganoon din mga ratio ng proportion, yung sinabi ko kanina na actually ang pinakamaliit na ratio yan is 1 ml to 1 gallon. 1 gallon ng tubig, 1 ml ng enzyme. Ang pH niya mataas na. So, isa ito sa experiment na ginamit na paglabas ng tubig sa sugar mill, acid yan. Ang taas ng ang acid niyan. No? Ibalik namin yan sa pH at least 8 or 10, ganon. No? Paglabas niya ulit yan, acid yan, mga 6, 5, 6 ang pH. So, i-treat mo siya dyan para pag ibalik doon sa enzyme, sa sugar mill, hindi siya acid. Yeah. Yun, ang kapatid ko yan na tumulong sa akin para treat yung cooling tower ng Victoria's Milling yan. Yung reservoir bago ipaakyat sa cooling tower. So, ito yung mga research na ginawa na sa
acid, basic acid balancing. No? Pag mataas ang acid, buhusan mo alkaline, magiging neutral yan. Mataas ang alkaline, buhusan mo acid, tubig yan. Babalansi yan. Ganun din yan ang nangyayari sa katawan. At pagkabalansi yung acid saka o yung pH nasa normal, nasa tama ang pH ng bawat parte ng katawan, malusog ka. Okay. So, yan. So, yun ang apat na yan, ang research na ginawa, no? Ang enzyme, ang alkaline, talaga mabisa siya sa acid. No? Now, ang cancer, ang environment ng cancer is acid. Ano yan? Si Warburg yan ang nagsabi, no? Na ang cancer thrive in fermented or acid environment, no? Or ang term niya is anaerobic bacteria thrive in no oxygen environment, no? So acid is no oxygen environment. Kaya yun ang hinahabol natin na i-neutralize kasi ang cancer, ang environment ng cancer is acid. So pag nilabanan mo yan, pag i-neutralize mo yung acid, oxygen actually ang nag-neutralize yan, malaki ng laban mo sa cancer o sa sakit, sa infection. Infection, ganoon lahat. No? Yun ngayon ang gusto ko ipakita sa inyo, yung mga report, yung mga nagbigay sa akin ng balita na nakatulong yung enzyme sa kanila. Yun ang sunod kong ipapakita sa inyo. So, yan. Okay. Okay. So, mahaba ito. Abdominal tumor, no? Yan, may mga pangalan dyan na ano, pero okay. Acidity, marami yan. Ang EMD is actually ano yan, ng age-related macular disorder. Sa mata yan. No? Okay, arthritis, marami yan. Ang ascites ito, infection sa ano yan, sa liver. Lumalaki ang tiyan ng tao dyan. I had 2 cases of that. No? Yung asthma, marami yan. Biliary atresia, ito yung linya mula sa gallbladder papunta ng stomach, yun infected. Alam nyo na tulungan yan. Bata yan, ng 9 years old pa lang yun. Siguro mga 6 na tawat, ano rin bago binawian ng buhay. Pero tumagal yan. So infection sa ano yan, sa ito yung bone cancer. I had a case of this one na habang nagkikimo siya sa bone cancer, sa PGH, umiinom siya ng enzyme. Buhay yan ngayon, buhay pa yan. Isang nanay siya ngayon. Ito, napaso. Cook namin yan dito sa Don Bosco. Napaso yung kamay, kita niyong napaso. After, ano yan, January, ano to isa? I think 6 months yan. Walang marka, may nasugat o may napaso. Yung picture na nakikita ninyo. Ano? So, anong ginawa dyan? Just spread the enzyme. Matuto ang ratio, sinabi kanina, yung
1 to 200 or 1 to 100. 1 to 200 is very good disinfectant solution. No? Yan, okay. Sa breast, kita nyo, mahabang pangalan, mahaba. Maraming kaso breast cancer na nagpapatuloy na tulungan yan. No? Yung natanggal na cyst, yung mga naoperahan na hindi kumalat, pero maaring may sugat, hindi kasi basta may na paliwanag ko yan dati na habang may stress ang tao, gumagawa ng prolactin, kaya mahirap patuyuin. Pero at least, hindi siya bumabaho, no? At hindi siya kumakalat. Makokontrol siya. We have the case na napatuyo yun yung wound. That's the breakthrough. Okay, so ito yung brain tumor. Mahaba to. Tingnan nyo, mahaba. Marami yan. Marami yan. Ito yung panahon pag mga 2014-12 na to eh. 2008, 2014 nung bago ko hininto ng FDA. Pero itong pula, yun, may permission ako sa kanya na pwede ko to ibalita sa mga tao, pati yung pangalan niya. Si Erlito Bumidiano. Isa yan ng mga volunteers dito sa Enzyme. Tumutulong sa akin. Nagtrabaho yan sa Korea. Doon siya nagka-brain tumor, mga 2 cm na tumor. Hindi siya nagpa-opera doon. Umuwi siya dito sa Pilipinas. Ang balak niya dito magpa-opera, pero nang nandito siya, nagkita kami, ganon. Sabi ko, wag. Subukan mo muna to. Alam nyo, after 6 months, that tumor disappeared. That 2 cm tumor disappeared. Pero alam nyo, sinabi niya sa akin, hanggang 15 drops ang ginamit niya sa isang basang tubig. Very na yan, talagang lasa niya medyo matapang na. Pero, walang operasyon, walang gamot na iba. No? Ngayon, nagtatrabaho yan dito sa Mandaluyong. Okay. So, yan, maraming kaso ng brain tumor ang natulungan. Sinabi ko kanina sa umpisa na i-isolate mong tumor. It's easy to cure cancer if you isolate it. Ito yung nangyari. No? Kasi sa brain, the brain is all practically capillaries. And sa capillaries, dyan nire-release ang oxygen. Kaya very rich ng oxygen ang environment ng brain. Kaya anything that grows ng acid or acidic or ganon, mga tumor, mga ganon, hindi siya pwede maninira. No? Hindi siya pwede kumalat. In fact, ito yung balita nitong mahabang lista na to eh, na nakikinig ang tumor sa oxygen. Wala siyang ibang tinitik kundi yung alkaline na yan, OH negative. Huh? So that's the brain tumor. I have several of that. Okay. Colon, this one, colon cancer. I will show you a very interesting thing also this one. Yan. EFP test, alpha-fetoprotein test, that is colon na yan, yung antigen para sa colon cancer or ganon. No? Noong October 2006, ang
ang tumor counts, our cells, cancer cell counts niya, 6,900. Tumaas pa yan noong January, 8,000 plus. Pero nung January 28 kami nagkita niyan. At inumpisahan niya doon January 28. Look, after 1 month, February, 2007, after 1 month, tingnan nyo, from 8,000 to 1,000 na lang. After 1 month still, in March, 300 na lang. Alam nyo, gumaling yan. Matagal na yan, 2007. No? So, malaki ang acid, tinanggal, acid, itong mga numbers na nakikita nyo yan, bilang yan ng cancer cells na nagtatribe dahil ang environment niya acid. Pero nung pinasukan na siya ng alkaline, na-neutralize yung acid, bumababa din yung number ng cancer cells. Yan, very klaro. And sa Lourdes Hospital to need check up. I have the records of this. Okay. So, that's colon. Several din yan. Okay. COPD, isa yan. I have only one case of this one, pero very, actually, ang kaso nito, tinawag na ako dito para mag-anoint. I give the anointing sa nanay nito. Ang gusto niyan itong mga anak. Yan. COPD. Hindi yan makabangon dahil manas na manas ang katawan. Grabing bigat ng katawan. Nung pagbalik ko sa office, sinabi ko sa anak na painumin mong nanay mo tubig plus the enzyme. Alam nyo, bumangon yung matanda ng after 2 or 3 weeks. So, bilis-bilisan ko lang itong kasi mahaba to. Pero ipakita ko sa inyo, ang ibig ko sabihin, ang gusto ko ipakita dito sa inyo, na ibang sakit, ibang infection, isa ang environment, acid. Kaya, pag tinanggal mong acid, malaking laban mo. So, I will run this very fast now. So, Candida albicans, may mga cervical sa liig, makaikot yung liig. Dahil, medicate yung disc, naging manipis. Anyway, dehydrated kasi. Cancer pain, ito, this one is very interesting also. Naka-wheelchair yan. Ang sabi ko sa kanya, every hour you take 1 glass with enzyme. 1 glass of water every hour. Alam nyo, nakukontrol yung pain ng cancer niya. Tumagal din yan ng at least 3 years, you see. Yan. So, dengue marami yan. At saka very simple lang yan. 6 drops to a glass of water and 1 glass every hour. Maraming natulungan dyan sa dengue na yan. Diabetes, napipigilan yung pagputol ng daliri ng paa ng mga kaso. Okay. So, edema, epilepsy, kumakapal yung endometrium kasi yan, stress yan eh. Yun, infection sa esophagus, gonorrhea, gout, gallbladder stone. Gallbladder stone, marami sila dyan. Goiter. Ang pinaka, sigurong, wala lang kong picture, pero ang pinaka mga lakas na dito sa goiter is ang kaso sa Bacolod. Isang kaso sa Bacolod na yung mga mata niya halos
lalabas na sa sakit dahil yung malaki yung goiter niya. I have a document of that here, pero next time pakita ko sa inyo. Ang lumang file ko to eh. So, maraming ano yan. Yung Helicobacter pylori, okay. Hindi yan taga rito, taga US yan. Pumunta dito, nagbakasyon. No? Nung nagdala ng supply ng enzyme sa US, nung sunod na taon bumalik, okay na siya dyan. Pati SIV, I have 3 cases. Hyperthyroidism, okay, yan, mga natulungan niya. Hepa B, I have one very strong case of Hepa B sa US na nag-negative. Dalawa. Ang isang instructor dito sa Don Bosco, hindi makaalis, papunta ng Papua New Guinea. Dahil may Hepa B siya, nag-negative siya, kaya nakaalis. That hindi bilateral cancer, hindi yan taga rito, sa Poland yan. Tagal din yan 3 taon hanggang sa nahinto ako. But I was helping him for 3 years. Hanggang sa nahinto ako dito sa pinahinto ng FDA. Okay. Kidney renal failure. Sa kidney stones, marami din yan. Ang iba dyan, iniihi lang nila yung kidney stones nila. One case na na-stop yung dialysis niya. Yung tatay ng isang madre yan sa Tondo. Okay. I have a case of leprosy. Leukemia, I have several cases also. Ang malakas dito sa leukemia, alam nyo kung ano? Nebulizing. I-nebulize ng enzyme. So, okay, I'll run this kasi we are running out of time. Pero mahaba yan, marami yan. No? Marami. Yan. 3 buwan yan, nawala. Yung bukol na yan. Lymph nodes yan, lymph nodes. At saka yung suggestion ko sa inyo, basta lymph nodes ang bumukol, huwag nyo ipabiopsy. Talaga, huwag. Ito ang tumulong sa kanya, sabon lang yan, saka enzyme. Medyo napaso yan kasi ginamit yung enzyme puro, hindi lang ang sabon. Kaya medyo na-blister. That's the formula. OH negative plus H positive equals water. Alkaline plus acid becomes water. That oxygen sa water, yon ang pumapatay. Nag-neutralize ng acid at may laban yung ano. So lupus, I have yung unang pangalan na yan, may permission ako dyan. Buhay yan hanggang ngayon. Lupus yan. Lymphoma, okay. Yan. Buhay yan hanggang ngayon. Maxillary sinus. Yung infection na yan, after na nagpa-radiation siya. So after radiation, maraming dead cells nasa katawan na kung hindi mo ma-excrete yung dead cells na bumagsak sa maxillary sinus, yan, na-infect siya ulit. Kaya ganun. No? Siguro mga 9 months din ang treatment namin dyan. Spray mo yung enzyme sa ilong para makapasok doon sa maxillary sinus. Habang sa labas, sabon yung ginamit niya. So, from that to that one, ay mga 6 months yan eh. Pero buhay yan hanggang ngayon. Mga painful menstruation, natutulungan yan ng enzyme. Bayuma, mayroon isang kaso dyan, she was bleeding at least 4 or 5 times a day, something like that. Hanggang sa isa na lang, okay, so something like that. And then, nung nagpa-opera siya, nagsisipa siya, nagpa-opera siya kasi maliit na yung mayuma niya. Okay. Heart enlargement, I have, I'll show you later on some more of that.
Pero sa hard cases, marami. May mga kaso din ako dyan. Ito, hindi na kailangan i-bypass. Ito, hindi na kailangan i-stent. Kasi yung mga bara, natutunaw ng enzyme. Bakit? Ang bara, they are fats. Ang enzyme is sodium. Ang sodium, matutunaw niya ang fats. This one is yung kaso nito sa Bukidnon. I have the case in Bukidnon na terminal. I have the documents, ang email ng anak. Yung enzyme in-inject nila sa dextrose. No? So, yan. He was given 7 days to live. After 3 days, no? They consumed 6 liters of dextrose na naging alkaline. Yan. Gumaling din yan. Matagal na yan. Pero yun ang pinakamabilis sa intravenous. Pero hindi ako maka-order ng intravenous. You need a license. Pero ang nebulizing has the same effect. And nebulizing, everybody can do it. Hindi mo kailangan i-license. Okay. So, mahaba pa yan. Iba-ibang kaso. Yan. Psoriasis, ganun din yan. Stress yan eh. Ang sabon makatulong dyan. Rectal bleeding, okay. Uterus, okay. Sa wounds, maraming wounds yan, napahil na enzyme. No? Salivary gland, ito, malaki din na natulong ito sa tao na to. Spondylosis, yung liig, hindi niya maikot. No? Dehydration yan. So, okay. Alam nyo, I have also snake bites. I cannot explain, but I have 2 cases of snake bites sa Marigondon, Cavite. Anyway, so anong purpose ito pinapakita ko sa inyo? Na iba't ibang kaso ng infection, iba't ibang kaso ng isang environment, acid. Kaya isang gamot lang, isang treatment lang, neutralize mong acid, malaki na ang laban mo. Okay. So, all right. I stop sharing here. Okay. And then I go back to this. Okay. Lilipat ako ng computer. Okay. Okay. So, okay. All right, now let us see. So, yung pinakita ko sa inyo, okay, i-summarize ko yun ulit. Dito naman ako mag-present. Okay. Okay. Sorry.
Okay, balikan ko yung i-summarize ko ulit yung pinakita ko kaninang research, no? Ano ang nasa likod nitong acid-base balancing in nature's healing provision? No? So, diyan nasa yung highlight ng yellow, acid H positive plus OH negative alkaline equals water. Yan. Yan ang base acid balancing. No? Na sa katawan, ang lungs, ang liver, at saka kidney, yung tatlo na yan, inuutusan ng brain to maintain the pH ng blood, ng iba't ibang parte ng katawan para mag-function. No? Now, malaking tulong kapag may yung tinatawag nating supplement. Kaya ang essence nga, food supplement ang ano niya eh. Pero vitamins, all of that, food supplements, high pH food, they are health. Oh, okay. So, this is not to disregard the progress of medicine. I am not talking against medicine. No? But at this time, some medicines are not accessible to many people. No? Pero nature embedded na sa katawan, intindihin lang sa natin, may provision ang nature para i-heal ang sarili. No? So I am presenting an experience, science of healing of different ailments with only one approach, oxygen. We know water is life. What is in water? Oxygen. Okay. So, i-review ko yung kanang sa research na pinakita ko para maano lang. So, yung sa composting, no flies. That means walang masamang, no? No smell. That means ang bacteria doon hindi anaerobic. Aerobic bacteria, okay. Anaerobic bacteria, yung mga mabaho yun eh. No? Saka yun ang acid. That means ang environment niya is acid. Pero dito hindi. No? Pero mabubulok din siya. Kasi may mga bacteria din na kumakain sa kanya. Ang prevents pathogens. Ito yung mahalaga na yung mga pathogens, mga bacteria na pwede hindi siya lilipat sa tao. Sa agriculture, I have research on Bacolod also. Maganda din siya sa agriculture. Sa palay o sa mga tanim. Aquarium, yung pinakita ko niya sa inyo. So, no change of water. Bakit? I-maintain mo lang yung pH between 8 and 10. Hindi nag-acid, hindi nag-ferment ang tubig, ang yung bulok o yung extra feeds, hindi nabubulok. Hindi nag-ferment. So, hindi nagiging acid yung tubig. Yun, buhay ang animals, yung isda. Totoo yan sa tao din. Kaya mahalaga yung experiment na yan sa aquarium. So excess feeds do not pollute or ferment the water treated with alkaline. Okay. Yung figure kanina, okay. So kanin baboy feeds treated with alkaline, tanggal yung acid, tanggal yung panis. Drinking water, so yan, proof yan na ganda sa animals, na ang tao is also animal. Controlled environment, yung pati yung amoy ng mga nabubulok ng mga amoy natatanggal. Sanitation, nakita nyo kung how healthy were those pigs kanina. Okay. Sa cooling tower, ito, big volume of water,
no? Kaya kayanin din niya i-neutralize. Pero ang mahalaga dito is no scaling sa loob ng pipes, no? Kung alkaline, kasi hindi na sinisira ang hindi siya nag-acid. All right. Okay. So what the study presents with oxygen in the environment. So sa compost, no bad smell, dahil sa OH negative. Okay, summary lang yan. So mahalaga ang hydroxides or ang alkaline, no? Dahil sa oxygen na dinadala nila. Ang advantage na isa pang advantage sila is that that negative charge sa taas. No? Yon ang dumidikit sa acid. Dala oxygen, so man-neutralize niya ang environment. No? So I had, pinakita ko kanina sa inyo mahabang listahan ng gumaling. Isa doon ang leukemia. No? Okay. Yeah, this is still about leukemia. Okay lang. Na pag-usapan na yan. So, why is there a need for high pH compensating agents? Now, foods, high pH foods, high pH water, minerals, alkaline minerals, and so on. Yan ang sinasabi ng formula. No? So, sa metabolismo, okay, I will read this very brief na to eh. Metabolism takes place every day of our life. Waste from metabolism is acid. Physical and mental activities dehydrates, causing acid, bringing acid to the body, causing the acid to rise and upset or loss of oxygen or pH balance. So it will disturb the health condition. Yung iba sa inyo siguro hindi pa to nakita yung si Restropo. Anyway, ito yung niya, itong experiment. Next time I will show this again. Pero sa ngayon ipaano ko lang. So column number 1, pagkamata niya, pagkagising niya ng umaga, very lethargic pa yung katawan, hindi pa siya gumagalaw. So yung dugo halos natutulog rin, walang ginagawa, no? So nung uminom siya ng kape, may gumagalaw na pero yung red blood cells niya may mga dumidikit-dikit, no? Which is meaning acid. He tried also to drink water. That water was very acidic also. Halos pareho ang result ng kape at ng tubig na ininom niya. Pero nung ininom niya ang alkaline water, yan, hiwa-hiwalay. No? It was among the first seminar we have na alkaline water, no, causes the red blood cells to run separately. So, yan ang effect ng alkaline sa dugo. Yung column number 4. Okay. Yan, yung una natin nakita yan. Next time siguro ipakita ko ulit yan. So, yung dikit-dikit yung red blood cells dahil sa infection. Uminom siya ng alkaline water, naghiwa-hiwalay yung mga red blood cells. No? Yan. And we know that COVID tends to coagulate the blood. Ipadikit-dikit niya yung red blood cells. So, ibig sabihin, yung alkaline may laban din sa pag-coagulate ng blood. No? Yeah. Red blood cells yan after drinking alkaline water. Okay. So, compensating agents, foods, high pH foods, fiber, protein, and fats.
Minerals, calcium, potassium, sodium, okay, ganon. Water, alkaline water, okay. Diyan makita nyo, regular water, plain water, H2O. Alkaline water, tingnan nyo kung anong may mga minerals na. Calcium chloride, magnesium sulfate, potassium, sodium bicarbonate, baking soda, ganon. So may mga minerals na kasama yung alkaline water na mataas ang electrical charge, negative electrical charge. Kaya malaki ang tulong niya sa katawan. Yan, yung content ng kung ano ang diferensya ng alkaline water kaysa regular water lang. Okay. So, safe ang alkaline waters for cooking, constipation, feeding your pets, dyeing clothes, drinking, sa mga umiinom ng alcohol. Makatulong ang kasi oxygen siya eh. Drinking coffee, patakal mo yung cup ng coffee mo, matanggal yung acid. The same with tea. No? Eliminating the area. Yeah. Sa LBM, no? Tubig with alkaline, with the alkaline drops or essence, no, mga 8 drops, something like that to glass. In 10 minutes, tahimik ka. Mabilis, tanggalin ang acid. So, regulating hydration, kasi mataas ang oxygen eh. Watering the plants. No? Yung kanina, sa baboyan. Okay. Even sa pregnant mothers, sa pregnant, maraming gamot o mga bawal sa buntis. Alkaline water has no contra. Yung blue text, that's the advantage na dinadala sa katawan ng alkaline water. Okay. So food, high pH food, no? Na seminar na natin yan, makatulong yan sa, okay. Yung earthing, negative ions, so yung mga free radicals sa katawan, ma-absorb ng earth. Okay. Anyway, so other sources ng negative ions, alkaline minerals, okay. Now, I have the courage to tell you na ang enzyme talaga may laban. So, pati yung essence, they are alkaline. At ang formula niya is law of nature. Batas ng natural, batas. Kaya hindi maaring magkamali yan. Gawa yan ng Diyos eh. Natural law yan. No? Okay. Alright, so healthy, dapat tumakbo yung red blood cells mo ng ganyan, ang mga pahiwa-hiwalay. Okay. Alright, so I'll cut short this one. Medyo matagal na tayo. Okay. Sure. Okay. Alright. So, I hope napaliwanag ng mabuti. Pinalabas ko to ngayon kasi habang tumatagal itong COVID, tumatagal itong nagbibigay sa atin ng stress eh. Anong gamot, so pag kung maraming cases ng mga dinadala sa hospital, hindi tinatanggap ng hospital, ganon. So, nawala ng pag-asang tao. No? Pero hindi tayo mawala ng pag-asa kasi ang nature may paraan. At hindi ito invento ni Father Carmona. Tatlong parte ng katawan, lungs, kidney, liver, kidney, lungs.
Tatlo yan, inuutusan ng brain na gawin ang acid balancing sa katawan para healthy yung tao. Ngayon, kung imbalance dahil sa ano natin sa kinakain natin, hindi pa lagi balanced, no? Mayroon tayong supplement. At isa dito is yung alkaline. Kung hindi yung vitamins, no? Alkaline, kasi ang alkaline has minerals. So, hindi dapat, I am not stopping you if you go for whatever medicine you want to take. No, hindi ito ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin sa pagpalabas nitong research na tinatawag ko, mula 2005 pa to. Actually, I started 2002. Then research 2002 hanggang 2005. Then nung pinakita ko kay Dr. Bausa sa PGH na very safe siya sa tao, sa animal, sa tao. Then, saka mula 2005 hanggang sa pinahinto ako, no? Yun ang pinakita ko sa actually ang mga alam niyo kung mga ilang taong nagsubmit ng records dito, mga 75,000. No? So hindi mawala ng pag-asa dahil sa COVID. No? Kasi nature has basta marunong ka gumamit ng batas ng nature, tutulungan ka eh. And isa ito sa ay itong acid-base balancing, no? Ginagamit ng katawan, no? Kaya pwede natin siya tulungan. No? Bigyan siya galing sa labas ng makakatulong sa kanya, which is high pH food, alkaline, then plus earthing. They are very good alternatives or panlaban sa threat ngayon ng COVID. Actually, may mga report na rin tayo na dahil sa paggamit nila ng enzyme o ng essence, na-neutralize yung coronavirus, effect ng positive swab. Well, we have documents. We have people who have been helped by that. No? So, huwag mawala ng pag-asa kasi available ang alkaline. Baking soda is alkaline. Salt, sea salt, asin dagat is alkaline. Sodium yan. No? Kaya yung suob na sinasabi nila is no, breathing steam from salt is effective dahil alkaline siya, oxygen. So, mayroong laban, mayroong hindi mawalan ng pag-asa ang tao. May provision na ang Diyos diyan ng i-discover lang natin. But salt, sodium, in fact, sodium, kung titingnan ninyo mga gamot na content ng laman ng gamot na iniinom nyo, ginagamit ninyo, hindi mawawala ang sodium. Lagi nandoon, alkaline. No? Kasi sa alkaline, embedded ang oxygen. Oxygen ang pumapatay sa cancer cells. Okay. So I talk too much. So mayroong tanong, baka dalawa o tatlong beses ko to gawin itong seminar na to dahil sa kabilis ng pagpapalabas kanina baka hindi natin ma-absorb lahat. Okay, may tanong tayo.
Okay. How about Any question, please? Okay. Yes, please. Yes. Yes, Father. May expiration po ba ang enzyme? No shelf life. Kung duda ka sa ano, ipainitan mo siya, expose mo siya sa sunlight. Ay, expose mo siya sa, no? Or, walang problema. Okay. Kasi meron pa po akong enzyme galing sa inyo na nandito pa sa akin. So, pwede ko pa rin gamitin yon. Yeah, I think so. Kung may sediment siya, kasi sa katagalan pwede kasi ano siya, yung suspension ang tawag dyan, hindi, no? So, may mga minerals sa loob. So, kung minsan may mga sediment siya, saka, no? Pero hindi ang delikado. Digestible yan. Okay. Salamat po, Father. Yes. Okay. Father, question? Yes. Father, may mga testimonies po ba ng CKD, chronic kidney diseases? Ng mga I naging have, insight? that kidney bilateral cancer sa Poland, no? It was very strong. Yeah, I have very interesting sa kidney, pati kidney stones, no? Yung sa Poland, tatlong hanggang sa hininto ako, kasi nung hininto na ako, di ako nagpadala sa kanya. Pero I hope, I don't know. Pero matagal na yun eh. 2008 po ba yun? No. Pero the usual Pero treatment, nakatatlong taon siya. pero the usual treatment, Father, yung water lang, yung Yes lang siya talaga. Alkaline, tubig. yung Kasi 2.5 liters a day, parang ganoon, Father. depende sa weight mo. Yeah. Yes. No? Oxygen. Hindi ako lang nagsasabi na oxygen ang pumapatay sa cancer cell. Si Batman Guild, grabe ang research niya sa dehydration. No? And he is very certain na oxygen. Ganon din si Barborg, si A.K. Brewer. Yung A.K. Brewer, yung high pH therapy. No? In a high pH environment, no cancer cells can survive. Mhm. No? So, si Barborg, ang sinasabi niya, cancer thrive in no oxygen environment. Kung wala oxygen, nabubuhay yung cancer. Baliktad lang kay A.K. Brewer. Patay ang cancer sa oxygen. No, kung mataas ang oxygen, walang cancer cells na mabubuhay. Si Barborg, nabubuhay ang cancer sa acid. Di ba? Yes, sir. Pareho ang sinasabi nila. Isa positively, ang isa negative pagkasabi. So, plus research ni Batman Guild na tubig lang, wala pa alkaline, tubig lang ginamit niya, no? Oxygen lang talaga, no? Marami siya napagaling na tao. Kaya sa COVID, ang ano ko lang dyan sa inyo is dahil naninirahan siya sa throat at saka sa sinus, sa ilong, sa ano. Kaya dapat talaga mag-suob or inhale steam. Kasi ang nakabalot, ang coronavirus nakabalot sa fats. Tutunawin siya ng heat. Ang fats tutunawin ng steam, ng ihinit. No? Then ang fats tutunawin siya ng sodium. Yung essence, may sodium yan. Yung sea salt na sinusuob, sodium yan. Kaya malaking pag-asa eh. Huwag tayo dapat medyo matyaga lang tayo sa pag-alaga ng sarili. Father, additional question po. Lalabas lang po kasi ng blood chemistry ko po. Mababa po ang sodium, pero medyo yung yung intake ko po naman
ng water is doon sa prescribed weight ko po, Okay. which is 3 liters. You might have to take some siguro yung sardines medyo may ano siya eh. Or you take some dagdagan mo lang yung salt intake siguro. Sodium intake. Yung asin, no? Cheese, they have mataas ang ano yan eh. Pero mas sigurado na asin dagat gamitin mo kasi hindi ko sigurado sa mga basta gumamit sila ng table salt hindi wala ng minerals yun eh, no? Mhm. Asin dagat or mga Himalayan salt, rock salts, they are very rich in sodium. Ihahalo lang po sa pagkain or ano po sa... Tubig, sa tubig, sa pagkain or raw, pwede siya. In fact, may mga tabletas ng sodium lang. Pero i-prescribe sa doktor yan. There are salt tablets sa mababang sodium. Okay, Father. Okay? So I hope nakatulong. We might have to repeat this because ng mga healing, yung mga kaso na gumaling, breast, brain tumor, leukemia, no? We have a long list of people who reported they were improving very much. No? Okay? Yeah. Sana kung wala, okay, I hope maliwanag. Anyway, maybe I might repeat this one, that base acid balancing. Kasi ginagawa yan ng katawan eh. I told you, the lungs, the kidney, and the liver, yun ang trabaho nila, i-control, i-regularize pH. Okay. Sige. Okay, I think we have spent too long. Thank you very